alagang kapatid. Premature nang ipinanganak ang 5 taong gulang na si Daniel. Nagkaroon ng katarata ang kanyang mga mata kaya sa murang gulang hindi siya nakakakita. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, matapang siyang nakikipaglaban sa buhay. Ngayong umaga, tunghayan natin kung paano nakabit sila. Ang halos 5 taong hinintay ni Nanay Becca para maipagamot ang anak, 5 oras na biyahe lang ang naging katumbas. Ngayong araw, muling ipasusuri ang mga mata ni Daniel. Dito sa American Eye Center sa Makati City, susubukang sagipin ang paligid ng bata. Daniel? Papa. Hello, Nanay Dr. Bolino. Nakarating na ako sa inyo. Ah, talaga? Okay, upo po tayo. Upo na po. Nakarating na. Magandang hapon sa inyo. Opo. Okay, anong problema po sa mata ni Daniel? Yung kanyang retina. Agad inalam ni Dr. Bolinaw ang problema sa mga mata ni Daniel. Shake hands muna tayo. Shake hands tayo. Laman do, kamay ni Shake hands. Asan yung kamay ko? Asan yung kamay ko? Anya. Andyan. Shake hands tayo. Eto, kamay ko. Okay, kita mo itong laruan? Papa. Oo. Asan yung laruan? Kukuha mo na laruan. Asan yung laruan? Sinubukan din ng espesyalista na gumamit ng ilaw, nagbabakasakaling may maaninag ang bata. Ngayon, saan galing yung ilaw? Dito. Dito. Saan? Turo mo nga. So, Mami, wala tayong evidence na meron siyang naaaninag na ilaw, no? Yung kanan, mukhang nasusundan niya pag nasa taas, pero hindi niya maturo, hindi niya masabi kung saan talaga nanggagaling yung ilaw. Agad sumalang si Daniel sa slit lamp photography at eye ultrasound para naman makita ang kalagayan ng kanyang mga retina. Matapos ang ilang minuto, lumabas na ang resulta ng ultrasound. Ito yung Nanay, yung nagsarado na sa likod ng mata niya. Yun yung puti natin na nakikita dito. Kaya yung puti na nasisilip natin, yun na yung nakalapat dapat. Umangat na siya, kadikit ng ganun sa gusto dating nilalagyan ng lente. Pag ganyan ho kasi, kahit operahan po natin, hindi na rin maganda yung kakalabasan. Yung chances niya pong makakita ulit, hindi na rin po ganun kaganda. Kaya importante dapat nung unang napansin po yun, nagawa na rin kaagad. Kaya lang hindi siya na-clear eh. So, hindi rin natin, walang merong may kasalanan. Yun lang yung importante kasi pag ganito po, lalo na sa mga bata, no? May hinahabol tayong oras. So, sa ngayon, kung gagawin man natin po yung operasyon, huli na rin tayo. Mas marami pa siyang magiging risk kesa sa magiging benefits niya po doon sa surgery. Basta ma-opera ako, Ma. Daniel? Ano ba? Hindi na pwede ng opera, ha? Apa. Kasi pag inopera ka, baka lalo pang maging pangit, no? Lalo pang magkaroon ng problema. Apa. Siyempre, medyo masakit. Ba? Si Daniel sa pool naman na hindi siya nakakakita, kaya medyo parang... Mas malungkot sa inyo kaysa sa kanya. Opo, kasi ako nakakakita, nararamdaman ko kung paano... Alam niyo kung ano yung mawawala. Alam ko ang nawawala pag nawala ng paningin siya. Sa pool naman, bibi, ay walang paningin. Kaya parang okay lang sa kanyang gumalaw kahit walang nakikita. Yan lang ako nalulungkot since darating ang araw na tatanda rin ako.
Matapos ang unang operasyon sa katarata, ang pangalawang operasyon na sana ang magsasaayos ng tinatawag na retinopathy of prematurity o ROP sa mga mata ni Daniel. Mahalaga ang retina sa mata ng isang tao at maaaring magdulot ng pagkabulag ang anumang pigsala rito. Yung retina, siya yung lining sa loob ng mata. Kumbaga sa dating camera, siya yung pinaka-film, yung pinaka-pelikula. So, doon napaprocess yung image. Tapos, dadali niya nung pinaka-nerve papunta sa brain para ma-interpret. Importante siya kasi pag nasira yan, wala ka ng image na makikita. Ang matang may ROP, maaaring ihambing sa isang buko at retina naman ang laman nito. Sa normal na mata, nakalapat ang laman sa kabuuan ng buko. Dahil hindi na-develop ang mga mata ni Daniel, itinutulad ang kanyang retina sa laman ng bukong nakaangat sa bao. Pagtagal ng panahon, unti-unti itong nalukot hanggang sa nagdikit at naghugis embudo na ngayoy hubog ng mga retina ni Daniel. Ayon kay Doc, kung naisagawa lang daw ang operasyon, naagapan sana ang paningin ng bata. Kadalasang tinatamaan nito ang mga premature na sanggol na may edad 8 buwan pababa at mas mababa sa 1.5 kilo ang timbang ng ipinanganak. Si Daniel, 6 na buwan at 1.3 kilos lang ng isilang. May mga tumutulong sa mga yung malalabo ang mata or yung mga nakakaaninag lang ng ilaw, matuturuan sila paano maging independent din. Tuturuan sila magbasa ng braille, kung paano kumilos, ng mag-isa lang sila. So, hindi naman natatapos na porket aninag lang ng ilaw hanggang doon na lang siya. Wala man sa plano, isang regalo ang iniabot ni Doc para sa kanyang pasyente. At least, di ba, kahit ganunin niya, andun yung salamin, so hindi niya matutusok din kaagad. Yun na nga lang yung mabibigay natin At least kahit di nakakakita, magmukhang normal man lang yung mata niya. Para sa iba, hindi nila iisipin na hindi siya nakakakita. Makakadagdag na yun sa, sa confidence niya. Isang iglap ang malungkot na balitang baon pauwi, pinawi ng mga ngiti. Ngayon, sasalubungin ni Daniel kasama ng kanyang pamilya ang isang panibagong umaga. Tuluyan mang hindi maibalik ang ilaw sa mga mata ni Daniel, ang inspirasyong dala niya ang liwanag na tumatanglaw sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasama kaming magdarasal na hindi magiging hadlang ang kapansanan ni Daniel sa katuparan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Katanungan, komento, suhestyon o pangangailangan medikal, maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Alagang Kapatid at sisikapin po namin itong tugunan. Mga kapatid, samahan niyo po kami tuwing Sabado alas 6 ng umaga at Linggo alas 7 ng umaga. Dahil ang aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan, lalo pa po naming pagliligihan. Muli ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosip. Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Kalusugan, yaman na dapat pag-ingatan ng manay taglay na karamdaman.